Ano ang gagawin mo kung sakaling isang gabi, habang patulog ka na, ay hindi sinasadyang may masaksihan kang karumal-dumal na krimen? Pipiliin mo bang magsumbong sa pulis o mananahimik na lamang? Ang lalaking si Sang Juan na isang simpleng mamamayan ay umuwi ng hating gabi. May nakasabay siyang isang babae sa elevator na pauwi na din galing sa paggrocery. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, ay natutulog na ang kanyang anak at asawa. Panandalian niyang pinikit ang kanyang mata at nakarinig siya ng isang sigaw ng babae. Nang tumingin siya sa kanilang teres ay nakita niya ang isang lalaki na inaatake ang isang babae, habang ang babae naman ay nagsusumigaw na humihingi ng tulong. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling kunin ang cellphone para tumawag sa mga pulis nang bigla na lang nagliwanag dahil binuksan pala ng asawa niya ang ilaw nila dahil inom ito ng tubig. Takot na takot niyang pinatay ang ilaw nila sa pagbabakasakaling hindi napansin ng killer ang bumukas na ilaw. Nawirduhan ang asawa niya sa kanya, ngunit bumalik ulit ito sa pagtulog. Habang siya naman ay dahan-dahang tumingin sa krimen at nakitang umalis ang lalaki. Dahil sa takot ay kumuha siya ng baseball bat at naghintay sa may pinto sa pag-atake ng lalaki sa kanilang apartment. Nang magising siya kinabukasan ay naroon na ang mga pulis at ambulansya sa pinangyarihan. Nagtatanong-tanong na din ang mga pulis sa mga residente doon kung may napansin o narinig ba sila sa nakaraang gabi, ngunit wala ni isa sa mga residente ang umamin at sinabing tulog na sila ng mga oras na yun. Sinabi ng mga pulis na nakatawag pa daw ang biktima nung gabing yun sa mga pulis, ngunit nang sagutin nila ang tawag ay wala nang may sumagot nito. Bago umalis si Song Hon ay pinayuhan niya ang kanyang asawa na mag-ingat at kung maari ay wag agad-agad magbubukas ng pinto. Palinga-linga din siyang lumabas ng kanilang apartment at parang paranoid na sumakay ng elevator. Nagkunwari siyang kuryoso lamang sa nangyayari at tumingin sa pinangyarihan. Habang dumadaan ang mga araw na hindi pa nahuhuli ang suspect, ay mas naging paranoid si Song Hon na ultimo pagtapik sa kanyang balikat ay kinakagulat niya. Ang mga pulis naman ay patuloy ang investigasyon at pagtatanong-tanong sa mga residente doon, ngunit may ilap ang mga ito at hindi nagbibigay ng impormasyon. Isang araw, nakatanggap sila ng isang misteryosong tawag. Nang sagutin nila ito ay walang sumasagot kaya kinutuban si Song Hon na baka ito na ang killer ng gabing yun at nahanap na siya upang patin dahil sa pagiging saksi ng gabing yun. Nagtaka siya kung paano nito nahanap ang kanilang numero at nalaman niyang nagpost pala ang kanyang asawa ng poster na may nakalagay na contact number nila dahil nawawala ang kanilang alagang aso. Ang mga pulis ay may nadakip na suspect, ngunit nang tingnan niya ito sa internet, ay nakumpirma niyang hindi ito ang totoong suspect at mali ang nadakip ng mga pulis. Nang sandaling yun ay pinuntahan siya ng babaeng nakasabayan niya sa elevator ng gabing yun. Pinipilit siya nitong umamin kasama nito sa mga pulis pero tinaboy niya ito. Nang pauwi na ang babae sa kanyang apartment ay bigla siyang inatake ng killer. Napansin naman ni Song Hon na naiwan ng babae ang cellphone nito kaya naisip niyang ibalik ito, ngunit nakita niyang bukas ang pinto nito at nang sumilip siya ay nahindik siya sa nakita. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone dahilan para mapansin siya ng lalaki at dali-dali siyang tumakbo palabas ng building nang tatawag na siya sa mga pulis. Nakita naman niya ang kanyang anak at asawa at sa likod nila ay ang killer kaya hindi niya tinuloy ang pagtawag. Nagpatuloy ang mga pulis sa pag-imbestiga at natunton ang bahay ng suspect. Pinilit si Song Hon na ikumpirma ang totoong pagkakakilanlan ng suspect, ngunit para sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi siya nagsalita. Ang lahat ng mga saksi sa gabing yun ay unti-unting iniisa-isa ng lalaki, at isa na doon ay ang palaboy na lalaking si Woo Jae-hyun. Alam ni Sang Hoon na ang palaboy na ang susunod kaya naman dahil sa awa ay pinilit niyang protektahan at ilayo ito sa panganib ngunit hindi siya nagtagumpay at nasaktan pa rin ito ng suspect. Dahil dito, nakipag-cooperate siya sa mga pulis at kinumpirmang ang lalaking kanilang tinitiktikan ay ang totoong suspect. Nang dadakpin na sana ng mga pulis ang suspect ay bigla silang nasabugan ng gas sa loob ng apartment nito dahilan para makatakas ang suspect. Inakala ni Sang Hon na okay na ang lahat ngunit nang malamang hindi nadakip ang suspect ay dali-dali siyang nag-drive pa uwi. Sa sandaling yun ay nakapasok na ang suspect sa kanilang apartment habang ang kanyang asawa at anak ay nagtago sa kanilang kwarto. Nang pinwersang buksan ng lalaki ang kwarto ay nakipagpambuno ang asawa niya at nakalabas sila ng anak niya sa apartment. Naabutan sila ng suspect sa may hagdan at nang aatakahin na sila nito, ay may mga dumating na mga residente dahilan para hindi matuloy ang balak ng suspect. Nang makarating si Song Hon at nakitang nanginginig sa takot ang asawa at anak, ay nagsumiklab ang galit sa kanyang puso kung kaya't sinundan niya sa kakahuyan ang lalaki at doon sila ay nagpambuno.
Nagawa niyang mapaslang ang lalaki at pagkatapos ng ilang araw na pamumuhay ng may takot ay saka pa lamang siya nakahinga siya ng maluwag.